أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam, samahan niyo po ako sa pagtatalakay ng ating paksang pinamagatang Aqsamul Miyah. So inshallah subhanahu wa ta'ala, meron po tayong layunin na tapusin ang pagpapaliwanag hinggil po sa fiqhul ibadat. Itong fiqhul ibadat, ito po yung pag-unawa sa tamang pagsamba sa nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ngayon, sa ating kapanahunan, napakahalaga po na pag-usapan ang mga bagay na ito. Alam po natin na marami na ang yumayakap sa Islam kung kaya't nangangailangan sila ng tugon sa kung sino ang magtuturo sa kanila kung paano po nila sambahin ang nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin po ng fiqh ay tamang pag-unawa na may basihan mula sa mga pangunahing references natin bilang mga Muslim tulad ng Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas at iba pa. Pag-unawa sa kung ano ang mga rulings ng ating mga gawa. Pag sinabing ibadat, ito po yung mga pangunahing pagsamba sa nag-iisang Diyos. Nandyan po yung sala, zaka, saum, hajj, at iba pa. Napakarami yung mga ibadat. Ngunit ito po yung mga pillars nito. Ito yung pinaka pangunahin dapat malaman ng isang Muslim hinggil sa usaping ito. Napakahalaga ang pag-aaral sa Islam. Ang pag-aaral po sa Islam, sabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sino man ang naisin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan, ay ipauunawa sa kanya ng Allah ang Islam. Kung kaya't minarapat mo natin mga kapatid na talakayin natin ang paksang ito. At naisip natin sa pagtatalakay na ito, ang kitab na ating ipapaliwanag ay ang pinamagatang Mulakhas Fiqhul Ibadat. So, Mulakhas Fiqhul Ibadat, itong Mulakhas Fiqhul Ibadat, pinaka-summary o pinaka-buod sa pag-unawa sa kung paano ang tamang pagsamba. So, yan ang pamagat ng kitab na ito. At ito ay inihahandog ng Muassasatud Durar As-Saniyah. Ibig sabihin, ito ay pinamumunuhan ni Sheikh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqaf. Napakaganda ang kitab na ito dahil napakadaling unawain at insyaAllah subhanahu wa ta'ala napakadetalyado ang pagpapaliwanag. Kaya naisip natin na ito ang ating gagamitin tulad ng inyong nakikita dyan sa ating screen. Minabuti natin na inyo rin nakikita para nang sa ganun ay meron kayong kopya o kaya nakakasunod kayo. At para sa sino naman na gustong magkaroon ng kopya ay maaari po kayong mag-PM sa atin kung nais nyo pong halimbawa makatanggap ng kopyang ito. So simulan na po natin at hindi na po natin patatagalin. Ang uunahin nating ipapaliwanag mga kapatid sa pananampalataya ay ang Kitabut Tahara. So, siyempre, pag pinag-uusapan ng sala, ang pinakapangunahing nauuna rito ay ang tahara. No? Dahil nga, ang tahara ang siyang susi, ang siyang pinakapangunahing kondisyon ng sala. Meaning to say, hindi matatanggap ang sala ng sinuman na hindi niya na-observe ang tahara. Kung hindi niya naisabuhay, hindi niya naisagawa, nagampanan ang kalinisan, physically, spiritually, sa kanyang sala. At sa pag-uusap na ito, pag pinag-usapan po ang tahara,
Ang pinakapangunahing kailangan po ng isang taong nais magsagawa ng tahara, ng kalinisan, ay ang tubig. Kung kaya't ito ang pinakapangunahing tinatalakay hinggil sa tahara. Ngayon, ang ipapaliwanag po natin mga kapatid sa pananampalataya ay ang pinamagatang aqsamul miyah wa ahkamuha. Ang mga bahagi ng tubig at kung ano ang mga rulings nito. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Halina at talakay muna natin kung ano ang ibig sabihin ng tahara. Ta'rif tahara, ang definition ng tahara, ito po ay sa literal na kahulugan, an-nazahatu wan-nadhafatu min al-adnasi wal-awsakh. Ito yung pagkakaroon ng kalinisan mula sa mga dumi o kaya anumang mga klase nito. Sa istilah, ayon sa definition nito ng ating mga ulama sa fiqh, ang ibig sabihin ng tahara, raf'ul hadath wa ma fi ma'na wa zawalul khabath. Ibig sabihin ay ang pagtanggal ng tinatawag na hadath. Kinakailangan mawala sa tao ang kanyang hadath. At mamaya ipapaliwanag natin kung ano ito. At yaong mga kahalintulad ng hadath. So, ang hadath mga kapatid sa pananampalataya, ito po yung bagay na pumipigil sa isang taong nais magsagawa ng sala, katangian siya na kapag nasa kanya na hindi nakikita, katangian na hindi nakikita, bagkus ito ay sa kanyang sarili lamang, na kung saan pumipigil sa tao para magsagawa ng sala at anumang mga bagay na kondisyon rito ang tahara. Like for example, yung sala, yung pagtawaf sa Kaaba, halimbawa, pagbabasa ng Quran, dahil may mga scholars na nagsasabing ito ay wajib. Kung kaya't kinakailangan ay matanggal muna ang kanyang hadat. At ang hadat, ito po ay may dalawang uri. At mamaya ay mababasa rin natin na ito ay may tinatawag na malaki at maliit. At yung malaking hadat, ito po ay nawawala sa pamamagitan ng paliligo at yung maliit na hadat ay nawawala sa pamamagitan ng wudu, yung ablution. Wama fi ma'na, at katulad din dito, kasama rito, kasapi nito, lahat ng mga paglilinis na dapat mai-observe. Like for example, yung kung halimbawa ang isang tao ay kagigising lamang ng siya ay mula sa kanyang higaan at nagising ng hating gabi at nais magsagawa ng salatul fajr o kaya qiyamul layl, kinakailangan wajib sa kanya na maghugas muna ng 3 beses ng kanyang mga kamay bago po siya magsagawa ng wudu. Bago niya ilagay ang kanyang mga palad at kamay doon sa paglalagay ng tubig, obligado po sa kanya na maghugas po ng 3 beses. Wazawalul khabath, ibig sabihin ay ang pagtanggal sa mga dumi. Ang mga khabath, mga kapatid, ito po yung mga najasa o tinatawag natin sa lagi natin naririnig na najasa. Na ibig sabihin ay bagay na itinuring ng Islam na karumihan o dumi. Na karapat-dapat sa isang Muslim o obligado sa isang Muslim na hindi ito na mawala ito mula sa kanyang physical, spiritual, at sa kanyang lugar na pinagdarasalan. Okay. Sabi ng ating may akda, at-taharatu tutlaku ala ma'nayain. Ang tahara, ito po ay dalawang ang pinag-uukulan nito. O ibig sabihin nito. Una, zawalul khabath. Pagkawala ng mga najasa. Ang maksud, ang iniisip rito ay ang taharatul badan wa thawb wal makan. Ang kalinisan ng katawan, ng ating pananamit, at ng lugar. Yun po ang
tinutukoy kapag pinag-uusapan ang pagtanggal ng najasa. So, ang najasa, saan po siya tatanggalin ng taong nais magsagawa ng sala? Una, sa kanyang katawan. Pangalawa, sa kanyang damit. Pangatlo, sa kanyang lugar na pinagsasalahan. Halimbawa, doon sa iyong sajada, doon sa iyong kwarto, doon mismo sa iyong pagpapatirapahan, kinakailangan ay walang najasa. Pangalawa, raf'ul hadath ay ang pagkawala ng tinatawag na hadath. Wal maqsudu minhu, ang iniisip rito at tinutukoy rito ay ang tahara na sa pamamagitan ng ablution o yung tinatawag na wudu at yung ghusl, ibig sabihin yung paliligo. Wa ma fi ma'na raf'ul hadath wa huwa kullu taharatin la yahsulu biha raf'ul hadath aw la takunu an hadathin kataharati man bihi salasu bawlin aw tajdidul wudu wa ghuslil yadayn ba'da al-qiyam min nawmil layl. Okay. So, kabilang rin sa iniisip at tinutukoy sa pagsasagawa ng tahara, mga kababayan at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang pagkawala ng hadat kasama rito yung mga kasapi nito o kahalintulad nito. Nagbigay siya ng mga halimbawa rito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tulad ng taong may karamdaman na kung saan ay laging nagkakaroon ng ihi. O may isang tao kasi minsan may sakit, kagagaling lamang niya sa CR, mamaya mararamdaman niya ulit na mayroong siyang mayroong lalabas mula sa kanya. So, sakit po yun. So, mga kapatid, sa ganoong pagkakataon, ang gagawin ng isang tao ay, kung alam niya sa kanyang sarili, sabihin ng kanyang doktor, ito ay kanyang sakit, sapat na po sa kanya na siya po ay makapagsagawa ng unang beses na pagpunta sa CR. At pagkatapos, ay gagawa siya ng paraan na hindi mapunta sa iba o kaya ay tumulo yung kanyang najis, yung kanyang ihi sa kanyang katawan o kaya sa iba. Kaya gagamit po siya ng pangharang dito, tulad ng like for example yung brief. So, pagkatapos, maaari na siya magsala. At kung halimbawa nagkataon man na mayroong ang lumabas sa kanya, not necessarily dahil ito ay sakit, hindi na kailangan na pumunta ulit siya sa CR. At iko-continue niya, itutuloy niya yung kanyang pagdarasal. Ngunit mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pagkatapos po niya magsala, ay kung hihintay niya yung another na sala sa susunod na mga oras, obligado siyang magsagawa ulit ng istinja o pumunta sa CR at maglinis. Doon po lamang ipinahihintulutan sa kanya sa oras na yon. Sa oras na yon. Kabilang din rito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na halimbawa ng ma fi ma'na raf'al hadath ay yung tajdidul wudu, yung pagre-renew ng wudu. Ang pagre-renew ng wudu ay hindi po siya obligado. Hindi po siya ang pagre-renew ng wudu ay sa bawat sala, obligado po niya itong gawin. Bago siya magsala ng pangalawa, kung nasira ang kanyang wudu, kinakailangan isagawa ulitin niya yung kanyang wudu. So, wajib na magsagawa ulit siya ng wudu kung nasira ang kanyang wudu bago siya magsagawa ng another na sala. So, ulitin ho natin. Yung taong may karamdaman na tinatawag na salasul bawl,
doon pinahihintulutan sa kanya sa oras na yon na magpatuloy ng kanyang sala kahit may lumabas sa kanya. Samantala, ang yaong walang sakit ay kinakailangan niya mag-renew ng kanyang wudu. Kabilang rito sa halimbawa ng wama fi ma'na raf'il hadath ay yung binigay natin kanina na paghuhugas ng dalawang kamay pagkatapos paggaling natin sa ating higaan na tayo ay natulog kung gusto natin magsagawa ng sala. So bago tayo magsagawa ng wudu, obligado po na inobligahan po tayo ng Islam na alin? Magsagawa ng paghuhugas ng 2 beses o 3 beses bago po ang pagwudu. So hugasan mo muna yung dalawang kamay mo 3 times, then saka ka pwedeng magsagawa ng wudu. Nang sa ganon, dahil merong naiulat na ang hadith ay nagsabi, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isa sa inyo ay nagising, huwag niyang hawakan directly yung kanyang ginagamit na pagwudu, bagkos hugasan muna niya ang kanyang kamay ng 3 beses, sapagkat hindi alam ng isa sa inyo kung saan niya nailagay noong gabi ang kanyang kamay. Okay. Thaniyan, ang pangalawa, aqsamut tahara, mga bahagi ng tahara. Ang mga bahagi ng tahara o mga kategorya nito ay may mga narito yung ilan sa mga bahagi. Una, bi'atibari mahalliha. When it comes to kung saan ang lilinisin. About sa kung saan ang dapat malinis. So, 2 uri po yun. Una, tinatawag na at-taharatu al-batiniyah. Yung spiritual na kalinisan. Yung puso. Ang tinatawag na batiniyah ay yung hindi nakikita. Yun yung ating puso. Ano ba yung mga dumi rito? Ano ba yung dapat na maging malinis sa isang Muslim sa kanyang puso? Ano ang mga sakit nito na tinatawag na najis? Sapagkat hindi matatanggap ang kanyang sala kung hindi po niya malinis ang kanyang puso. So, ano po ang mga sakit nito? Tulad halimbawa ng shirk, pagtatambal. Sino man ang nais magsagawa ng sala ay kinakailangan pumasok muna ng Islam. Magsyahada. At itanggi ang pagtatamba sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang shirk na yan ang najis sa kanyang puso. Pag hindi pa yan nawala, hindi siya allowed na magsagawa ng sala. Ganun din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung tinatawag na kufr, kawalan ng pananampalataya. O kaya nifaq, yung pagkukunwari. Nagkukunwari, nakikisama lamang, pinapakita niya sa mga tao na siya ay Muslim, subalit sa kabulturan ng kanyang puso ay hindi siya naniniwala. So matatanggap ba ang kanyang sala? Hindi po yun katanggap-tanggap sa nag-iisang Diyos, Allah subhanahu wa ta'ala. So yan po ang dapat linisin sa tinatawag na at-taharatu al-batiniyah, kalinisan ng hindi nakikita, sa madaling sabi, spiritual na kalinisan. Pangalawa mga kapatid sa pananampalataya na kinakailangang malinis ay ang taharatu al-hissiyah, ang pisikal o nakikita na paraan ng paglilinis. Ang tinutukoy rito mga kapatid sa pananampalataya, at-taharatu minal ahdath wal anjas. Ito yung pinapaliwanag natin kanina na kalinisan mula sa mga hadath at mula sa mga najasa. So ulitin natin, ang unang kategorya ng tahara ay ang kalinisan o paglilinis sa ating puso. Pangalawa, paglilinis physically
no? Yung una spiritually, yung pangalawa ay physically. Yung ating physical na pangangatawan ang dapat na linisin. Okay. Pangalawang bahagi, bi'atibari naw'iha. When it comes to sa kanyang klase. Kung yun ang pag-uusapan, ito ay mayroon ding dalawang bahagi. Una, at-taharatu minal hadath, ang kalinisan mula sa tinatawag na hadath. At ang hadath na ito ay may dalawang o tatlong uri. Meron tayong tinatawag na at-taharatul kubra, malaking tahara. Ito ay sa pamamagitan ng ghusl, paliligo. At-taharatus sugra, maliit. Ito ay sa pamamagitan ng wudu. At yung tinatawag na at-taharatu badal. Ito yung tinatawag natin na kapag wala tayong magamit na tubig, maaari tayong magtayammum. Dahil ang tayammum, ito ay badal o substitute ng tubig. So, ito yung substitution ng tubig. Kapag wala tayong magamit na tubig, tayo po ay magtatayammum. At inshallah, sa susunod na mga episodes, may papaliwanag natin kung ano po ang tinatawag na tayammum. Okay. Ulitin natin mga kapatid sa panampalataya. Ang kalinisan mula sa tinatawag na hadath ay nangyayari po yan sa pamamagitan ng tatlong mga sumusunod. Una, sa paliligo. Pangalawa, sa ablution. Pangatlo, sa paggamit ng tayammum. So, yung una, yung paliligo, ito yung tinatawag na taharatul kubra, malaking paglilinis. Kasi bakit siya tinawag na malaking paglilinis o kalinisan? Dahil kapag ang isang tao ay naligo, na ang kanyang paraan ng kanyang paliligo ay katulad ng pagtatanggal ng janaba, ay maaari na po siyang pumasok agad sa masjid na hindi na magudo. Dahil nga, nakapagudo na siya kung titingnan. Paano ba magtanggal ng janaba? Hindi po ba sa umpisa nito ay mag-uudo tayo? Then, pag nakapag-udo tayo, magsisimula na tayo maligo na kung saan inuuna natin yung unang bahagi ng ating katawan, isunod natin yung kaliwang bahagi, and then iniiwasan natin na mahawakan natin yung ating masilang bahagi ng ating katawan. And then, pwede ka nang magsala. Hindi na kailangan na magsagawa ka ulit ng wudu. Kung kaya tinatawag siya na at-taharatul kubra, malaking tahara. Dahil yung at-taharatul sugra, yung maliit na tahara, which is yung wudu, nasa loob na siya. Pasok na siya. Okay. And then yung pangatlo ay yung tinatawag na taharatul badal. Ito po yung, ang ibig sabihin ng badal ay substitution ng tubig. Kapag walang tubig, nandyan yung tayammum. Okay, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ang pangalawang bahagi ay ang at-taharatu minal khabath. Ang kalinisan mula sa mga najasa, mga dumi. Ito po mga kapatid sa pananampalataya ay sa pamamagitan ng tatlo mga sumusunod. Una, tinatawag na ghusl, yung huhugasan o paghugas. Pangalawa, masah, yung pagpunas. And then pangatlo, yung nadah, yung pagpisik o kaya pag-spray. So, ano-ano halimbawa mga halimbawa nito? Yung paglilinis ng mga najasa ay ang pinakapangunahing karapat dapat gawin ng isang tao ay hindi po ba ang paglaba kung ito ay damit o kaya paghugas kung ito ay mga bagay. So, yun po yung tinatawag na taharatu ghusl. Kapag mayroong najis, halimbawa sa isang damit, kinakailangan hugasan. Kinakailangan labhan. Kung sa mga parte ng mga kagamitan, kinakailangan nating hugasan ito, no? Ngayon, ang tinatawag naman na taharatun masah, ito yung pagpunas. So halimbawa,
kapag ang isang tao ay merong karamdaman, hindi po ba't yung may sakit, halimbawa tulad ng mga nasunugan ng balat, merong inilalagay na para siyang yung sa ospital, yung mga nilalagay ng mga doktor, parang tela. So, kapag naguubo ang isang tao, yung bahagi na yon ay pupunasan lamang niya. Hindi na kailangan tanggalin para hugasan yung kanyang sugat, bagkos pupunasan lamang niya yon. O kaya, taharatu nadah, yung pag-spray kaya pagpisik. Ang tinutukoy rito, ang halimbawa nito ay halimbawa nung maliit na sanggol, kapag ito ay lalaki, pinahintulutan sa Islam na kapag siya ay umihi sa kanyang ina o kaya sa kanyang magulang, habang daladala niya ito, kapag siya po ay sanggol na lalaki at hindi pa kumakain ng pagkain, dumididi lamang po siya at hindi siya nakadepende sa pagkain, sabi ng ating mga scholars, enough o sapat na yung pagpisik rito ng tubig at hindi na kailangang labahan. So, yan po ang mga pamamaraan, ilan sa mga pamamaraan kung paano nililinis ang mga najasa. Ngayon, papasok na tayo papasok na tayo sa mga detalyadong pag-uusap nito. So, inuulit niya rito kung ano ang definition ng hadat. Ang hadat, sa literal mga kapatid sa pananampalataya, ito yung mga tinatawag na minal huduth. Yung mga bago o kaya aluko, mga pangyayari at tajaddud, yung paulit-ulit, yung pabago-bago, kaunu shay ba'da an lam yakun, ito yung innovation, halimbawa, bagay na nangyari nang hindi nangyari noon. At minsan, ang kahulugan din ito sa literal ay al-amr al-hadith al-munkar alladhi laysa bimu'tad wala ma'ruf. Ibig sabihin, isang kaganapan na hindi ka nais-nais at ito ay hindi pangkaraniwang pangyayari at hindi alam. And then, kabilang din dito sa literal na kahulugan ng hadat ay yung mga muhdathatul umur, mga bid'ah. So, yan po ay pasok lahat yan sa literal na kahulugan ng hadat. Ano naman ang kahulugan nito ayon sa ating mga ulama sa fiqh? Sabi nila, wasfun qa'imun bil badan yamna'u min as-salah wa nahwiha mimma tushtarat lahu tahara. Ito ay isang katangian na napupunta sa katawan o nagaganap sa katawan. Nangyayari sa katawan ng isang tao na pumipigil sa kanyang pagdarasal. Ibig sabihin, pinipigilan ng taong nais magsagawa ng sala. Hindi siya maaari magsagawa ng sala unless hindi niya ito matanggal sa kanya ang katangiang ito. Mimma tustarat lahu tahara. Na kung saan ang sala na yon at saka yung ibang mga gawain na obligado rito, kondisyon rito, yung tahara, kalinisan. So ano-ano yung mga gawain na obligado sa isang magsasagawa nito na i-obserba ang kondisyon nito. Ito yung tahara. So ano-ano yun? Yung sala, halimbawa, na kailangan bago ka magsala ay tanggalin mo muna yung hadat mo, tsaka yung najasa mo. Ano pa? Yung ating pagtatawaf sa Kaaba, yung ating pagbabasa ng Quran. So, mga obligado sa taong magsasagawa ng mga ito na magsagawa muna ng kanyang tahara. Rabi'an, pang-apat, aqsamul hadat, mga uri ng hadat. Ang hadat ay may dalawang uri, tinatawag na hadatul asghar. Pangalawa, hadatul akbar, malaking hadat. So yung una, maliit na hadat. Ano yung tinutukoy sa maliit na hadat? Wa huwa ma yajibu bihi al-wudu. Ito yung bagay na obligado rito ang pagsasagawa ng wudu.
Tulad halimbawa, mga bagay na nagiging obligado ang pagsasagawa ng wudu dahil rito. So like for example, ang taong nilabasan ng bowl o umihi, dumumi, lumabas yung hangin sa kanyang puwet. So ibig sabihin nito, nasira ang kanyang wudu. Kung kaya, obligado na magsagawa muli ng panibagong wudu. So, ang tawag rito, hadathul asghar. Mga bagay na nakakasira sa wudu. Ito po yung tinatawag na hadathul asghar. Mga bagay na karaniwang nakakasira ng wudu na hindi kailangan magsagawa ng ghusl o paliligo. Dahil once na ito ay obligado rito ang ghusl, yan na po ay tinatawag na al-hadathu al-akbar. Malaking hadat na kung saan ito ay nangangailangan ng ghusl o paliligo. Obligado rito yung paliligo. Ang halintulad nito, kaman jama'a aw anzal. Tulad ng taong sumiping sa asawa o kaya ang taong nanaginip at may lumabas sa kanya. So, obligado po sa kanya na siya po ay magsagawa ng ghusl, paliligo. Ang tawag po rito, al-hadathu al-akbar. So, ulitin po natin. Ang hadat ay may dalawang bahagi. Una, al-hadathul asghar, maliit na hadat. At ito ay, ang dahilan nito ay ang mga karaniwang nakakasira ng wudu na hindi aabot sa paliligo. So, hindi kailangan maligo. Ano yung mga nakasira ng nakasira ng wudu natin? Yung ano mang lumabas sa ating dalawang nilalabasan ng dumi. Yun po. Nakautot, umihi, dumumi, at iba pa tulad ng natulog. So, ang tawag po rito sa ganitong mga kaganapan ay nagkaroon po siya ng maliit na hadat. Ngayon, kung halimbawa, siya po ay obligadong maligo dahil siya ay sumiping sa kanyang asawa o kaya ay nanaginip at may lumabas sa kanya, nakita niyang basa o nahawakan niya na ito ay basa, so ang tawag po rito ay hadathu al-akbar. Al-faslul awwal, aqsamul miyah wa ahkamuha. Mga bahagi ng tubig o ito yung mga kategorya ng tubig. Ikhtalafa ahlul ilm fi aqsamil miyah ala aqwal, aqwaha qawlan. Nagkaroon ng ilang mga argumento ang mga scholars hinggil sa mga bahagi ng tubig at ang pinakamalakas na qaul hinggil rito ay dalawa. Unang opinion, annal ma'a thalathatu aqsam. Unang opinion, ayon sa ating mga scholars, ang tubig ay may tatlong uri o bahagi. Yaong tinatawag nila na tahur, tahir, najis, at ito ay pinagsang-ayunan ng apat na madhab sa fiqh sa pangkalahatan nito. So, unang opinion, mga kapatid, sa pananampalataya, mayroong mga scholars na nagsasabi ang tubig raw ay tatlong uri. May tatlong bahagi. At sila yaong ang mga sumasangayon rito ay ang mga madhab na apat. Halimbawa, yung mga ulama al-Hanafiya, al-Malikiya, Shafi'iyya, al-Hanabila. So, sinasangayunan daw nilang ang kaul na ito, ang salitang ito, ang opinion na ito. Pangalawang opinion, mga kapatid, annal ma'a qismani faqat. Katotohanan, ang tubig raw ay dalawang uri o bahagi lamang. Ito ay tinatawag na tahur at najis. So, tinanggal nila yung tinatawag na tahir. Ang mga scholars na ito ay ilan sa mga scholars na mula sa mga Hanafiya, mga ulama ng Hanafiya, ibig sabihin,
meron sa kanila na ganito dito pumapanig. Ibig sabihin, sinasabi nila mula sa mga ulama na Hanafiya, ibig sabihin hindi lahat, kabilang lamang, ay pumapanig sa opinion na kung saan ang tubig ay dalawa lamang. Najis lang naman daw at saka yung tahur. Hindi nakasama yung tahir. Pero yung majority ng mga scholars ay hinahati nila ito sa tatlo. Okay, ang mga scholars na ito ay kabilang sa mga ulama ng Hanafiya at itong idea na ito o opinion na ito ang siyang pinapanigan ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah at ni Allama al-Sheikh al-Mufti Ibn Baz at ni al-Sheikh al-Allama Ibn Uthaymin rahimahumullah. Okay, ano naman ang tinatawag sa pangalawa? Thaniyan, al-ma al-mutlaq. Ang tinatawag na al-ma al-mutlaq. Kapag narinig natin, lalo na sa ating mga magulang, mayroon tayong narinig sa kanila na al-ma al-mutlaq. Yung absolute na pure water. So, ito ang definition nito mga kapatid sa pananampalataya, wal ma al-baqi ala asli khilqatihi. Ito yung tubig na nanatili sa kung ano ang pagkakalikha sa kanya sa original nito. Sa kung ano ang pagkakalikha sa kanya sa original nito. At may mga halimbawa, binanggit rito ang ating author, ating mayakda. Sabi niya, ang mga halimbawa nito, anwa'ul ma'al mutlaq, ang mga klase ng tubig na tinatawag na ma'al mutlaq ay tulad ng ma'ul matar, tubig mula sa ulan, ma'ul bahr, mula sa karagatan, ma'ul nahar, mula sa mga ilog, ma'ul bi'r, mula sa ating mga balon, halimbawa, ma'ul thalj, mula sa yung snow, walbarad, yung ganun, yung mga pagkataglamig, yung panahon, merong tubig rito na kung saan ay bumababa mula sa kalangitan. Ma'ul uyun, wa huwa ma yanba'u min al-ard. At ganun din yung mga tubig na mga spring na nagmumula sa lupa. Ma'ul zamzam, ganun din yung tubig na zamzam. Okay, pag-usapan po natin dahil nabanggit yung zamzam, sabi niya kung ano ang hukom ng paglilinis sa pamamagitan ng paggamit ng zamzam. Ano ang hukom? Hukmut tatahur bima'i zamzam, ng pagsasagawa ng wudu o kaya ghusl sa pamamagitan ng paggamit ng tubig na zamzam. Sabi niya, yajuzu al-wudu wal ghusl bima'i zamzam. Maaari kang magsagawa ng wudu at ng paliligo mula sa tubig na zamzam. Ibig sabihin, pag ito'y ginamit mo, sahih ang iyong wudu at insyaallah magiging sahih na rin ang iyong sala. Ito ay pinagkaisahan ng 4 na madhab mula sa ating mga scholars. Pangalawang katanungan, ano ang hukom kung ito ay gagamitin sa pagtatanggal ng najasa, ng mga dumi? Halimbawa, may mga dumi, nais mong linisin ito sa pamamagitan ng tubig ng zamzam. Sabi niya, tujzi'u zalatun najasa bima'i zamzam. Ganun din, allowed, maaaring gamitin ang tubig na zamzam o kaya nakakalinis ito sa najasa. Yun ang sabi niya, nakakalinis ang tubig na zamzam sa mga najasa, sa pagtatanggal ng najasa, ng mga dumi. At ito rin ay pinagkaisahan ng 4 na madhab. Okay, next question. Ano ang hukom ng tubig na pinainitan o yung musakhan, yung tulad halimbawa yung pinainit, yung mga maiinit na tubig. Halimbawa, inunan niya yung kung ang dahilan ay ang araw. Kasi lagi natin yan
nangyayari. Halimbawa, mayroon kang galon at sa sobrang tagal nito sa babad nito sa araw, uminit, ano ang hukom sa paggamit nito? Sabi ng ating may akda, yajuzu tatahur bil ma'al musyammas bila karaha. Pwede, allowed ang pagsasagawa ng wudu o kaya ay ghusl mula sa tubig na nainitan ng araw. Na ito ay walang karaha rito. Ibig sabihin hindi makruh. At yan ay madhab ng mga ulama ng Hanabila at ng mga ulama ng Zahiriyya at isa sa mga opinion ng mga ulama ng Malikiyya at meron din mula sa mga scholars ng Shafi'iyya, although ang pinakasikat sa kanilang fatwa ay makruh. Wakhtarahu Nawawi, at ito rin ay pinili ni Imam Nawawi na kung saan isa sa mga scholars ng mga Shafi'iyya. Wa Ibn Taymiyyah, at ni Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, kabilang sa mga ulama ng Hanabila. Wa Ibn al-Qayyim, at ng kanyang estudyante si Ibn al-Qayyim, at ito rin ang kasalukuyang fatwa ng Lujnatud Daima dito sa ating kinalalagyan dito sa Saudi Arabia. Ibig sabihin, ang fatwa nila ay katulad ng mga scholars na mga binanggit natin na ito raw ay allowed na gamitin although nainitan ito ng araw o nababad sa araw. Okay. Ang next question is kung ano ang hukom ng tinatawag na alma al-musakhan na tahir. Kung ang tubig na ito, ang dahilan kung kaya't ito ay uminit ay dahil sa ang panggatong nito halimbawa ay tahir, malinis, o kaya sa pamamagitan ng heater. Ano ang hukom sa paggamit sa tubig na ito? Sabi ng ating mayakda, yujzi'u at-tatahhur bil ma' al-musakhan bi tahir. Maaari ring gamitin, allowed, maaari ka makakapagsagawa ng wudu o kaya ghusl sa pamamagitan ng tubig na pinainitan na ang panggatong nito ay pure, malinis, o kaya sa pamamagitan halimbawa ng mga heater. So ito ay merong naiulat na ijma' consensus ng mga scholars hinggil rito ayon kay Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah. Next question. Alma al-musakhan binajas. Kung samantala, ano naman kung ang tubig ay dahil uminit siya dahil sa ang panggatong nito is najis. Ano ang hukom nito? So halimbawa, meron kang kaldero o meron kang paglalagyan ng tubig and then sinindihan mo yung najasa sa ilalim nito. Ano ang hukom nito? So sabi ng ating may atda, idha sukhina al-ma'u binajasatin wa lam yahsul lahu ma yunajjisu fa huwa ala asli taharati. Kung pinainitan ito na ang panggatong is najis, subalit, ito ang tatandaan natin, subalit tayo nakasisigurado na wala namang pumasok rito, mula rito, ibig sabihin walang pumasok na najis mula sa panggatong mo na ginamit mo, ito raw ay mananatiling nasa kanyang orihinal na hukom ng kanyang pagiging tahara. Meaning, yung tubig na yon pure pa rin siya. Ibig sabihin, maaari pa rin siyang gamitin. Kabilang pa rin siya sa mga tahur. At ito rin ay may naiulat na ijma' o consensus rito ang mga scholars ayon kay Ibn Taymiyyah. Rahimahullah. Okay, next question. At-tatahuru bil ma'il muharram. Ano ang hukom sa paggamit sa ablution mula sa tubig na mga muharram, mga ipinagbabawal? Like for example, yung ninakaw o kaya inagaw, basta hindi sa'yo yung tubig na yon at ginamit mo sa wudu. Sabi ng ating mayakda, ito ay magsisilbing sahih ang iyong wudu. Subalit, ma'al ithm. Subalit, sabi niya, nakagawa ka ng kasalanan. Meaning to say,
Ibang usapan o iba yung usapin doon sa pagkagawa mo ng kasalanan at ibang usapan naman yung ito ba ay katanggap-tanggap, sahih ang iyong wudu. So ang sagot sabi rito ay sahih ang iyong wudu, ngunit mayroon kang kasalanan dahil doon sa paggamit mo ng hindi sa iyo. Wahada madhabul jumhur, at ito ay sinasangayunan at madhab ito ng jumhur, yung majority sa ating mga scholars mula sa mga Hanafiya, Malikiya at Shafi'iyya. So lumalabas ang ating mga scholars mula sa mga Hanabila, tinututulan nila ito na kung saan sa kanilang madhab, ang tubig na ninakaw ay pinipigilan niya ang pagiging sahih ang taong magsasagawa ng wudu. So dahil po mga kapatid sa panampalatayang Islam, narinig natin na malapit na yung adhan, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, itutuloy natin yung ating pagpapaliwanag sa kitab na ito sa susunod na every Wednesday sa ganitong oras. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.